Hello there, this is your friend Robato, and once again we're gonna talk about beauty pageants. This time it's Miss Universe pageant. So medyo na-late tayo because nagpunta po tayo ng Japan. We spent 3 weeks of vacation there and I enjoyed every minute of being there. I had a lot of reminiscing, fun activities. I had a lot of food. I had a lot of good friends who showered me with gifts and treats. So I really enjoyed Japan. Kaya medyo nakalimutan natin ang ating kalahati, ang ating pagiging pageant fan. But whatever, I'm here now in the Philippines. I came back yesterday and I am now ready to talk about my favorites for Miss Universe pageant 2024 that is being held in Mexico. So, don't go away. And of course, before anyone else, I would like to talk about Miss Philippines. I never had the chance to do my annual, how do you say this? First impression series that always starts with Miss Philippines. So, dito sa ating early favorites vlog, unahin na lang natin siya. I might be an Atisa Manalo fan. I wanted her so much to be our representative sa Miss Universe pageant. But when Chelsea Manalo won, I thought the judges also made the right decision. It's not just really about that for a change thing, but I think it's the right time. Na magkaroon din tayo ng representasyon mula sa mga kapinoys natin na Black Americans, or because meron na tayo mga naging representative na half European, merong half, Caucasian, half Chinese, half India, and so on and so forth. Ang wala tayo pa ay yung tipong half Japanese, half Filipino, and half Korean, half Filipino. I don't think so. Well, if you knew someone who represented the Philippines at Miss Universe na, ganun yung mix. Don't hesitate to comment down below. But I feel na wala pa. And, si Chelsea Manalo na kauna-unahang Filipina na mag-represent sa atin sa Miss Universe na woman of color. So, magkakaalaman na. And aside from that color, I think she deserves that spot to represent all of us because she's a gorgeous lady. She is a polite lady. She speaks from the heart. She doesn't impress, but she impresses us all with her charm, with that vulnerability, with that strength at the same time, with that confidence. I mean, we always associate, a fast talker to confidence. Someone who speaks fluent English ng ratsadahan sa confidence. But that's not all there is to it. I think ipinapakita niyang performances ngayon, the glow, na hindi lamang dala ng mga makeup at mga ano, kundi kahit pa bare face, kakikita mo siya ng kakaibang ganda, kakaibang alindog, plus may dimple pa, plus I think sa smile, usually half smile, mas maganda sa kanya yung wide smile. Yun ang isa sa magdadala sa kanya sa corona, sa tagumpay, believe me. So yun naman, kahit walang touch ng expertise ng mga makeup artists, andun pa rin yung glow, andun pa rin yung aura ng beauty queen, andun pa rin yung kakaibang alindog na hindi lamang magandang tingnan sa mata natin mga Pinoys, kundi I think her beauty is universal, na ma-appreciate ng lahat. Plus the fact na wala nang kasing ganda pagdating sa face na black beauty after Layla Lopez na sumalang sa Miss Universe. Sino? I mean, merong magaganda, of course. Hindi man nawawala lagi ang magagandang morena at magagandang black Americans at magagandang African girls, but their beauty is something different. Ito hindi nakakasawa. Paganda siya ng paganda sa ating mga mata. The problem is that
marami pa rin mapapride na Pinoy fans na ayaw pa rin siyang tanggapin na siya yung nandun at hindi si Atisa. Na dapat hindi ganon because I am one of those na talagang solid Atisa, but I must welcome other girls because whoever she is na mananalo, she would represent all of us, the Philippines sa Miss Universe stage. Kaya dapat talaga andun yung ating suporta. Sa mga voting mukhang hindi kasing lakas sa mga votes na ibinibigay natin sa ibang mga minahal nating kandidata. Kung si Atisa siguro yung nandun sa Miss Universe ngayon, siguradong lagi tayo number 1 sa mga botohan. So yun lang ang akin. Let's support Chelsea 100%. Para sa akin, manalo o matalo siya, she's making a great representation of all Pinoys all over the world. At sana, yung kanyang, because we all know this for a fact, hindi ka kulangan ng mabilis or dire-diretsong magsalita ng Ingles sa kanya because she speaks with essence. Napapagtagumpayan naman niya, di ba? Na magsalita ng dire-diretso. Yun nga lang, ganun talaga siya. Parang kumbaga, she is mild-mannered. Na yun sa kanya magsalita, ganun pa rin. Mild pa rin yung touch. And I hope the judges would appreciate it. I hope the judges wouldn't put her in a box na kung saan andun pa rin yung hindi magandang pananaw na kung hindi ka salita ng mabilis na, well, actually, we'll listen to the thing, but of course, and that's one thing, that's mga tipo mga Katyo na gray, hindi ka na magaling. So, sana hindi ganun na maging datingan. Sana ay, sana mas malagyan pa ng power. So, kahit medyo mapagat, dapat mabigyan ng power, ng right tone, ng emphasis sa mga words na dapat bigyan ng stress, yung mga pause na kinakailangan sana ay mas mapagtibay pa, kumbaga. Anyway, hindi man siya papabayaan ng mga trainers natin because kailangan nila. Dahil hindi nga ang pinaka-popular na candidates, hindi lang mas Atisa kundi maging si Alexi Brooks, diba? And eventually, dun sa finals night, ay si Miss Taguig. Diba? So sila talaga yung mga inaasahan. Kaya ayaw din nila siyempre mapaya na, o yan, pili kayo ng pili na ko, Diba sa Banda Madarian, marami pa rin Pinoy sa mabash sa kanila. So talagang gagalingan nila. And I hope na talagang galingan nila. Sana wag mapagaya sa paghawak kay Atisa Manalo na pinabayaan na lang. Because they thought na kaya ni Atisa, kahit gano'n lang, simplehan lang, or kahit ganito lang, or kahit, diba? Kahit hindi gandahan o glamorous ang suot, basta si Atisa yan, she can bring home the crown just being herself. Ay, hindi pwedeng gano'n. Lalo pa ngayon. Share with you my top 5 lang muna tayo because magkakaroon pa naman tayo ng ating final pagkatapos ng preliminary competition ng ating top 20. So pili lang muna tayo ng final. Feel natin ay wow, nakakasyokot na makakalaban ni Chelsea. And palagay ko, syempre magbabago yan sa preliminary competition, but at this point I think they are the strongest candidates to win the much coveted 2024 Miss Universe crown. Let's go.